share ko lang yung na-encounter ko na problem last month during renewal ng LTO ko and yung ginawa ko din na solution na baka makatulong din sa inyo in case na maka-encounter din kayo ng same problem in the future during renewal. Yung renewal po ng LTO, pwede nyo siyang gawin 3 months before the expiry date of the LTO. So sa case ko, na-overlook ko siya. So ang nangyari sa akin, 1 week before yung expiry ng LTO ko, dun pa lang ako nakapag-renew. So akala ko din naman kasi magiging smooth lang kasi last time naman nung nag-renew ako, mabilis lang, wala namang naging problem. Then pati yung pag-reflect ng payment, mabilis naman. So lahat naging smooth naman. So medyo naging kampante ako, kaya wag nyo po akong gagayahin. Make sure na mag-renew na kayo 3 months before yung expiry ng LTO nyo para in case na magkaroon pa rin ng problem, at least may allowance po kayo to fix the problem. So anyway, so yun nga, yung nangyaring problem po sa akin ay nag-a-appear pag nagre-renew na ako gamit yung FDA e-services ay LTO does not exist. So kahit na lahat ng details na nilagay ko doon sa portal ay kung ano po yung nakalagay doon sa LTO ko. Like yung LTO number, yung security code, 'di ba? Pagka in-scan niyo yung QR doon sa LTO, lalabas yung security code. So yun din po yung in-enter ko, yung expiry date. So lahat po talaga tama. So nagulat ako bakit ang nag-a-appear LTO does not exist. So yung ginawa ko po, dahil nga hindi nagpo-proceed yung renewal ko, nag-email ako kay FDA. So yung email, wait lang nga, i-check ko. Yung email address na sinendan ko nung concern ko ay yung ictmd@fda.gov.ph, tapos naka-CC yung fdac@fda.gov.ph. So yung responsible department doon sa concern ko, dahil nga LTO does not exist, ay yung sa tech team yata nila, which is yung ictmd@fda.gov.ph. Nag-try din po akong tumawag sa FDA, lahat na yata ng hotline na tawagan ko from time to time, pero hindi siya nagre-ring. Pag nagre-ring, wala namang sumasagot. Wala po akong makontak sa FDA at hindi din naman sila nagre-reply sa email. Tapos parang 2 or 3 days na yung nakakalipas. Ang ginawa ko, binalikan ko yung renewal ko dati pa. So, kinuha ko yung reference number, then nilagay ko siya doon sa FDA e-portal. Yung check mo yung status, 'di ba? So, nilagay ko doon yung reference number na binigay nila dati sa email sa akin. Then, lumabas doon, syempre, download your LTO. So, dinownload ko siya, then doon ko nalaman, nag-iba yung security code. So, iba na po yung security code na nandoon sa kaka-download ko lang na LTO compare doon sa security code na nakalagay doon sa LTO ko na dati ko pang na-download nung kaka-renew ko lang. Maliwanag ba? Basta parang ang nangyari, yung LTO nyo, yung LTO natin, nagbabago pala yung security code. So, the reason kung bakit hindi siya pumapasok sa portal nung time na nagre-renew ako kasi mali yung security code. Hindi na pala yun yung security code ng LTO ko. Download na ako ng bagong LTO copy ko. Yung dating LTO ko yung dating renewal ko, yung existing ko, yung mag-e-expire na. So, iba na yung security code niya. So, trinay ko ulit mag-renew. This time, gamit yung security code na bago, galing doon sa kaka-download ko lang na copy ng LTO ko. So, yun, pumasok na siya. So, ibig sabihin talaga, importante na, for example, magre-renew kayo, i-check nyo yung application status nyo before, tapos, i-download nyo ulit yung LTO nyo from the portal. Then, yung code na makukuha nyo dun, yun ang gamitin nyo. Kasi, nababago po yung security code. And, ang dami kong na-encounter. Kasi, nag-check ako nung walang reply yung FDA So, ang dami kong nakita na same problem. So, yun, if in case lang po na ma-encounter nyo siya in the future, try nyo po yung ginawa ko kasi baka mag-work din po. So, nakapag-renew na ako, tapos tsaka palang nag-reply sa email yung FDA. So, ayun, parang sinabi ko lang na naayos naman na. So, nung pagka-renew ko, nagbayad na din naman ako agad, then nag-reflect yung payment 3 days after. So, sumakto siya doon sa
araw bago mag-expire yung LTO ko. So again, in case lang po maka-encounter kayo ng same problem na LTO does not exist, i-download nyo po ulit yung LTO nyo from FDA portal. Kasi malamang baka nag-iba yung security code. Yun lang po. Salamat. Sana po nakatulong ang video na to. Pag naguluhan po kayo dun sa video, pwede nyo po akong i-message sa Facebook or pwede nyo din po akong i-email para ma-assist ko kayo. Kasi syempre baka ma-encounter nyo in the future and baka din po mag-work kung ano po yung ginawa ko. Yun lang po. Salamat.